Hello everyone, welcome back. Salamat sa pagsama sa ating devotion and simpleng heart-to-heart conversation. Kung may kape ka man ngayon o nagpapahinga lang sandali, samahan mo kong magnilay. May gusto kong itanong sa iyo. Naranasan mo na bang tumingin sa buhay ng iba at mapaisip? Lord, bakit parang mas maganda ang assignment nila kaysa sa akin? Minsan, hindi naman tayo naiinggit. Pero napapatanong tayo, kung may halaga ba talaga ang ginagawa natin? Lalo na kapag tahimik lang, walang nakakakita, at parang walang nakakapansin. Habang binabasa ko ang Numbers chapter 4, parang ito ang mahinahong bulong ng Diyos sa puso ko. Hindi ko hinihinging gawin mo ang assignment ng iba. Ang hinihingi ko lang ay maging tapat ka sa ipinagkatiwala ko sa iyo. Each man was assigned his work and told what to carry. Numbers chapter 4, verse 49. Kapag binasa mo ang Numbers chapter 4, mapapansin mong parang listahan lang ito ng mga responsibilidad. May mga Levitang magdadala ng kaba ng tipan. May iba namang inatasang magdala ng mga kurtina. May mga magbubuhat ng mga poste, tali, at iba't ibang bahagi ng tabernakulo. Sa unang tingin parang mas espesyal ang ilan kaysa sa iba. Pero habang mas pinag-iisipan ko ang chapter na ito, napansin ko, hindi kailanman sinabi ng Diyos na mas mahalaga ang isang tungkulin kaysa sa iba. Lahat ay may kanya-kanyang assignment. Lahat ay may kanya-kanyang dadalhin. At lahat ay kailangan upang maayos na maisagawa ang gawain ng Diyos. Parang katawan ni Kristo. Magkakaiba ang bahagi, pero iisa ang layunin. Alamin natin na ang Diyos ay hindi lamang nagbibigay ng calling. Nagbibigay din siya ng tamang assignment. Hindi aksidente ang lugar kung saan kaniya inilagay. Hindi aksidente ang mga taong ipinagkatiwala niya sa iyo. Hindi rin aksidente ang mga pagkakataong mayroon ka ngayon para magmahal, maglingkod, at sumunod. Ang Diyos ay intentional. Kung ano ang ipinagkatiwala niya sa iyo, alam niyang kaya mong dalhin sa tulong ng kanyang biyaya. Tanggapin natin na hindi pare-pareho ang calling ng bawat isa. At ayos lang yon. Hindi mo kailangang maging katulad ng taong hinahangaan mo. Hindi mo kailangang magkaroon ng parehong platform, parehong ministry, or parehong influence. Hindi kailanman sinabi ng Diyos na maging ibang tao tayo. Tinawag niya tayong maging tapat sa kung sino tayo sa Kanya. Kapag tinanggap natin yon, unti-unting nawawala ang paghahambing at napapalitan nito ng kapayapaan. Magtiwala tayo na ang Diyos ang nakakakita ng bawat tahimik na pagsunod. May mga araw na parang walang nakakapansin, walang pumapalakpak, walang nagsasabi ng good job. Pero alam mo ba, hindi kailanman nalalampasan ng Diyos ang isang pusong tapat. Baka hindi nakikita ng taong ginagawa mo, pero nakikita ito ng Diyos at sapat na iyon. Habang nagde-devotion ako sa Numbers chapter 4, may naisip akong simpleng tanong. Paano kung ang sukatan pala ng Diyos ay iba sa sukatan natin? Tayo,
Madalas nating sinusukat ang impact sa dami ng followers, views, audience, o recognition. Pero ang Diyos, parang mas interesado siya sa isang tanong. Naging tapat ka ba? Hindi niya tinanong kung gaano kalaki ang ministry. Hindi niya tinanong kung gaano karaming tao ang nakakakilala sa atin. Ang mahalaga ay kung naging tapat pa tayo sa pinagkatiwala niya. At sa totoo lang, nakaka-relieve isipin niyon. Dahil ibig sabihin, hindi ko kailangang makipagkumpetensya. Hindi ko kailangang patunayan ang sarili ko. Ang kailangan ko lang ay manatiling tapat. Ang katapatan ay mas mahalaga kaysa kasikatan. Sa kaharian ng Diyos, hindi ang pinakakilala ang pinakamahalaga, kundi ang taong patuloy na nagsasabing, Lord, narito po ako. Gagamitin ko ang ipinagkatiwala ninyo sa akin. Bago tayo magpatuloy sa ating araw, sandali tayong manahimik. At itanong natin ito sa Panginoon. Lord, ano po bang ang ipinagkatiwala ninyo sa akin na gusto ninyong maging mas tapat ako? Maaaring pamilya, maaaring trabaho, maaaring ministry, maaaring isang taong kailangan lang makarinig ng pag-asa mula sa iyo. Ano man yon, maging tapat tayo. Dahil ang Diyos ang bahala sa bunga. Kung may isang bagay tayong dadalhin mula sa Numbers chapter 4, sana ito yon. Hindi hinihingi ng Diyos na maging katulad tayo ng iba. Ang hinihingi niya ay maging tapat tayo sa ipinagkatiwala niya sa atin. At tandaan, ang mga tahimik na gawa ng katapatan ay hindi man mapansin ng tao, hindi kailanman nakakalimutan ng Diyos. Let us pray. Ama, maraming salamat dahil kilala mo kami ng lubusan. Salamat dahil hindi mo kami kinukumpara sa iba, kundi tinatawag mo kaming maging tapat sa mga ipinagkatiwala mo sa amin. Turuan mo kaming alisin ang paghahambing at mamuhay ng may kapanatagan. Alam naming sapat ang iyong plano para sa aming buhay. Bigyan mo kami ng pusong handang sumunod, kahit sa mga simpleng bagay na walang nakakakita. Naway ang aming katapatan ay maging handog ng pagmamahal sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Maraming salamat sa pagsama sa ating devotion today. Hanggang sa muli, tandaan natin, hindi sinusukat ng Diyos ang halaga ng iyong paglilingkod sa laki ng iyong assignment, kundi sa katapatan ng iyong puso. God bless you and keep walking with Him. What are your thoughts? Write in the comments and let's talk about it.